So yun, bago natin simulan yung podcast natin. So, pakilala muna tayo. Pakilala na muna. Pero bago, intro muna tayo. Intro ba? Intro. Sige. Welcome back to Importante Ilaws Podcast. So yun, bali, pakilala nga muna ulit kami. So ako nga po pala si Fisher Cones. At ako si Nicolas Torcelino. So yun, overview muna ulit. Ulit. Kasi meron na tayong mga previous na mga podcast sa YouTube channel namin. So parang marami-rami na rin. Kaso di pa rin tayo kilala eh. So yun, mas magandang bigyan natin sa audience yung mga kailangan ng information na mga gagawin. Ayun, so ang podcast na to is parang, explain ko muna partner. Podcast na to is parang sa current crisis na mga nangyayari. Ibibigay tayo ng mga ideas, information, ng mga news sa audience para mabigyan sila ng dito? Knowledge is awareness. Ayun. So bago yan, overview. Pakilala tayo, episode 1. Episode 1 hanggang episode 3 po tayo. So, pakilala natin muna. Episode 1 natin is si Rimilin Sige. Pakilala natin. Tapos ang sunod natin is Si Pauline Sago, partner. partner. So, ang pangatlo natin is si Rosette Santillan. Oo, partner. Bago na yung lahat. Tara. Simulan na natin. Sa natin. So, palakpakan muna natin. Pakilala natin, Rimilin Sigera sa ating podcast. Hello everyone. So yun, konting background lang sa kanya. Kaklase po namin siya. School year. So, bigyan lang kami ng dito, information about dito. Parang overview ba? So, ayun nga. So ito nila tayo, dito. Ano yun? Yun, overview. Sa topic natin, partner. Wala ba? Nagkakalito na kasi mahaba-habang tayo, podcast tayo. So yun, ang topic natin, ang topic namin is magbibigay kami na about crisis. Crisis na nangyayari ngayon sa Pilipinas. About sa SDGs 2030 ba yun? O parang ganun. Awareness lang or knowledge para sa ito. So, parang magbigay ka lang parang about yourself, yung information. Tapos, pwede natin pag-usapan. So, Hello everyone. Ako si Rimilin Sigera. Kaklase na nitong dalawa. And bilang isang estudyante, syempre namumulat ka sa mga issue na kinakaharap ng bansa nyo, ng mundo mo. And tama yun. namumulat ka talaga sa mga problema. And itong issue na to, isa sa mga pinaka-passionate ako. Gusto ko solusyonan at syempre gusto ko may parating sa lahat kung paano ang solusyonan. So, parang ang nangyayari doon, tawag dito, ito talaga yung parang latest na problem na nangyayari sa atin. Parang sa top 10 ba kumbaga. Pero kung sa tingin ko, partner, parang hindi lang latest eh. Halos dati. O dati pa ba? Kasi, meron ba umuso yun? Parang 2010, meron ng mga ganun mga problem. So, ang pakilala natin ang topic natin is about tawag dito? Plastic waste. Yun, so plastic waste nga pala ang topic natin ngayon. So, intro ko muna sa plastic waste, tapos try namin magbigay ng viewers or information about, tapos kung meron bang thoughts about doon, is bigay na lang tayo. So, plastic waste, alam niyo naman na Pilipinas isang third world country. Hindi siya as developed kagaya ng mga America, European countries, gano'n. And bilang isang third world country, madami yung mga kababayan natin. Most of our population is nasa poverty line. And syempre, kapag nasa poverty line ka, kaunti lang yung pera mo, hindi ka makaka-afford ng madaming products. So, yung mga corporations, kagaya ng Coca-Cola, Nestle, yung mga products nila, ginawa nilang affordable, nilagay nila sa mga cafe na maliliit. Alam mo naman sa Chile. Tama. Yung dati parang gusto lang ata dahil sa inflation, pumas. So, yun. So, parang, tingin mo ano yung mga causes na nagbibigay dito sa plastic waste sa Pilipinas? Siyempre, yun nga, yung sinabi kong sachet, sobrang dami. Halos lahat ng mga Pilipino gumagamit na nito. So,
tumadagdag yun sa plastic waste. And ang alam ng karamihan sa mga Pilipino, ayun lang. Pero ang pinakamalaki talaga na contributor ng plastic waste sa Pilipinas is yung mga garbage na ini-import galing sa ibang bansa, pinapadala dito. So, tingin natin parang mayaman tayo. Binibigyan sa atin yung basura, tapos binibigyan tayo ng pera. Kaso parang ang sakit man tignan, pero gano'n na yung mga nangyari. Tapos iba pa, hindi mo sure kung lahat pupunta sa iba pa na sasayang tapos nauhulog sa mga dagat na pinag-aano ng barko. So parang tayo din na, nagsasuffer sa mga ginagawa na. Tapos, ang hindi mo pa sure doon, if illegal ba siya or hindi eh. Parang dito, generalize na sa government natin na parang pag ganito, parang legal siya, may permit lang, di ba possible na parang fake, permit yung mga nangyayari. Actually, about dyan sa issue na yan, dati talaga may pinasang batas na bawal na mag-import ng mga plastic. Pero may loophole doon sa batas na yun. And sinabi nila na pwede mag-import ng mga recyclable na plastic. So parang pa rin, iibutas lang talaga. Bali wala lang, ganun pa din yung dami ng basura na pinapadala sa atin. And yung sinasabi nga nila, di ba alam naman natin, nakikita sa internet na may mga plastic na recyclable. And ang katotohanan talaga sa mga lahat ng plastic waste na ginagamit sa mundo, 9% lang daw yung mare-recycle. So saan na pupunta yung rest na basura na yun? Sa mga landfills lang, natatambak lang kami na pupunta sa mga dagat, and makaka-affect din syempre sa atin. So parang, doon na rin. Tapos another trivia, tapos ang plastic ata is parang 100 years bago pa matunaw siya. Dahil sa mga yung mga nangyayari. Tapos, bago ito, yung point, yung pinapoint mo ulit yung kanina, parang sabi recyclable 9%. So, kung ako presidente, parang tapos pa lang ako kasi parang magpapabatas ako ng parang quarantine lang, parang bawal na talaga sa import. Tapos kasi ginawa nila parang Japan ata, kung alam mo. Kasi parang tumaas yung technology nila kasi nag-focus nila sa sarili nilang bansa. Tapos napaganda nila yung mga Bagong biyak na buko, ang sarap nito, Nesfruta Buko, why not? Coconut, Buko masarap, made with real fruit juice, Nesfruta Buko, why not? Coconut, Buko masustansya, rich in vitamin C, Nesfruta Buko, why not? Coconut, no artificial color, real na real, kitang real, lasang real na buko, Nesfruta Buko, real na real ito. Also available in mangosteen.